Apollo Kibuloy, the Kingdom of Jesus Christ Mega Church founder, who is also wanted by lahat sila, no? Laging nakadikit yung FBI. Oh, the Kingdom of Jesus Christ, the church founded by Apollo Kibuloy in the Philippines, had member around the world, including at this location in Los Angeles, featured in 2020. Ayan, maliit yung dito. Ano? Los Angeles. Taga Los Angeles, si Maharlika. Sabi ni Ma'am Maite, Baisa, kumain na ba ng lechon ng lahat? O, nakapag-dinner na ba ng lechon ng lahat? Di ho ba? Eh, sabi ng mamamayang Pilipino, pag nahuli si Kibuloy, magpapalechon ako. Pag nahuli si Kibuloy, kami ay iinom. O yan, magse-celebrate po talaga mga kababayan. Di ho ba? So mga bossing, dito po sa mga pinakita natin na mga nagbalita, eh international na po. Ibig kong sabihin mga kababayan, lahat sila ang ibinalita, arestado ang pugante, no? Yung gustong isaksak sa utak natin ni Torion na hindi pugante si Kibuloy, eh ayan po, wala talagang maniwala. Yung gusto nila na isaksak sa utak natin na, okay, sumuko, sige na. Pati ibang bansa po, pati ibang mga international media, ayaw kagatin yung sumuko nila. Eh, alam na din kasi yan, eh. 'Di ba? Sabi ni Cyrus the Virus, OFW Vlog, sana ibigay sa Amerika si Kibuloy para makita niya ang hinaharap niya, ang hinahanap niya. Hmm. Yung reward na 10 million, boss, saan kaya mapupunta? Ako, ewan ko, siguro kasi wala naman nakapagturo, eh, 'di ba? O hindi, kasi sabi ni ano, ni General Torre may informant sila, eh. O malamang doon yun, 'di ba? Hindi mapupunta yun sa Borateros. Ay ano, hindi pupunta yun sa Banateros. Ano kayong pinagsasasabi niyong Borateros? Yan yan na naman kayo kung ano-anong mga words na naman ang ginagawa niyo, eh, oh. Hindi, naisip ko lang yung Borateros, mga kababayan. Kasi 'di ba nga, ano yun? 'Di ba sabi ni Noli de Castro, eh, para kang daga diyan na nagtatago sa iyong lungga. Oh, daga. Sabi ko, stop na yung abuloy ni Kibuloy. O palitan na natin yung Kibuloy, 'no? Kasi wala na yung abuloy. Hmm. Eh, sabi naman ni Noli de Castro, para kang daga diyan. In English ko na lang yung daga. Oh, rat na lang, rat. Oh, kaya ang tawag natin nung mga nakakaraang mga araw, Kiburat. Oh, si Kiburat. Kasi para daw nagtatago, para daw daga na nagtatago sa kanyang lungga, eh. 'Di ho ba? Kiburat, oh. Eh, ano na tawag doon sa mga, ayoko sabihin. Oh, ano tawag doon sa mga nauulol dito kay Kiburat? Eh, di mga burateros, 'di ho ba mga kababayan? Sabi naku, si Sir Alex Gatchiterena artwork na naman. Sunog si Banat Bay kay Direk Freddy Valera, super fake news. Ganyan na lang po kasi talaga ang sasabihin niya, 'no? Ang naiisip ko diyan, delikado si Yorme. Delikado si Yorme, mga kababayan. Kasi po ang nakikita kong susunod na hakbang niyang mga borateros, ng banateros, mga kababayan, ay susuporta yan kay Yorme. Ewan lang natin, 'no? Ewan lang natin kung kahit na ganyan, kahit na ganyan yung kanilang reputasyon sa social media, eh, tanggapin ni Yorme. Ako ho kung isang politiko, ay naku, mamimili ako. 'No, mamimili ako nung mga mag-e-endorso sa akin. 'Di ho ba, mga kababayan? Sisiguraduhin kong yung mag-e-endorso sa akin, eh, maganda ang reputasyon. Hindi yung mga puro fake news, hindi yung puro ilan na talo niyan, ilan na mga pulitikong sinuportahan niyan puro ho talo. Oh, yun na lang ho sa kampo nila si ano, si Mocha Uzon, 'di ba talo din po. Sa pangatlong topic natin mga kababayan, ayan na nga po.
nakita niyo na nga po, halos lahat po ng balita labas ng bansa, idinidiin po na nahuli na, arestado na itong, televangelist. O isingit na natin yung ano, isingit na natin yung ano sabi nila, celebrity na para sa ikatutuwa ni Kibuloy. Oh, pogi 'yan. Sabi niya, "Eh, anong magagawa ko kung pinag-aagawan ako ng mga babae? Oh, single ako, gwapo ako, 'di ba? Maputi ako, makinis ang wet packs ko." Baka baka malamog sa loob 'yan, 'no? Baka mahilig pa naman yung mga kakosa doon sa loob sa mapuputiho, mga kababayan, 'di ba? Kayo talaga, kakagising niyo lang kung ano-ano na yung iniisip ninyo, oh. Dahil po mga kababayan, yung mga international news, eh, lahat po sila laging naka-insert po yung FBI, most wanted o wanted ng FBI, naaresto na sa Pilipinas. Malamang po mga kababayan, eh, nag-e-expect na din po iyan, 'no, yung mga news na 'yan, na si Kibuloy po ay ano, isu-surrender na, 'no, sa FBI, Federal Bureau of Investigation, mga bossing. Oh, bakit 'di ba, nalaman na. Siyempre malalaman na din po ng, Federal Bureau of Investigation 'yan, mga kababayan. Malalaman na din po na arestado na si Kibuloy sa Pilipinas. Hawak na si Kibuloy sa Pilipinas. So ngayon po mga kababayan, mag-uumpisa na pong sumulat 'yan, 'no? Hihiling na po ang FBI sa bansang Pilipinas. Baka kay Pangulong Bongbong Marcos na ano, na, "Oh, baka puwede na naming sunduin si Kibuloy. Baka puwede mo nang ipadala sa'min si Kibuloy." Kasi ano po, bakit daw? Mas nauna namang maging wanted 'yan dito sa aming bansa, 'di ba? Mas nauna namang maging wanted dito sa aming bansa 'yan. Puwede ding sabihin ng FBI, eh, mas ang pinagbasihan niyo naman din isa diyan, eh, wanted sa FBI 'yan, 'di ba? Kaya inungkat niyo din, kaya inungkat niyo yung kanyang kaso diyaan sa Pilipinas at nirebisa kung dapat ituloy yung kaso. Baka puwede naman, 'yan. 'Yan yung nakikita ko ho, mga kababayan. Pangalawa, tingin ko parang pakiramdam ko lang ho ito, parang FBI din po ang nagpahiram, 'no? Parang FBI po ang nagpahiram, sa'kin lang ho ito. Siguro hindi aamin ang PNP dito, pero kung aminin man ng PNP, mga kababayan, anong problema? Kung humiram ng makabagong teknolohiya, kung humiram ng makabagong kagamitan ng ating PNP o kung pinahiram, anong problema? Huhuli ng ano, pugante, 'di ba? Huhuli ng pugante, oh. Walang problema do'n. Kaso ginagawang problema ng mga taga-Kojik kasi nga yari sila. Eh, ang mga equipment po, grabe. Kaya naman po, yung attorney nila na si Kengkoy ay pangalan nun, na si Torion, oh, talaga namang sobra-sobra ang kontra para gamitin yung mga makabagong teknolohiya po na yun, mga kababayan. Kasi ganito yan, napansin ko, alam natin 'no, na kaya namang bumili, alam natin na afford naman din ng bansang Pilipinas yung mga gano'ng teknolohiya. Kaya lang, afford man, puwedeng mas unahin ng ating bansa yung ibang mga ganito, ganyan na mga technology, mas kinakailangan, 'di ba? Oh, pero ano, talagang sabi ko, napaka-ano, napaka-high-tech nung kanilang mga ginamit. Baka pinahiram talaga 'to ng FBI, 'no? Para sa ikaaresto na din po, mga kababayan, ng pugante na si Kibuloy. Oh, pangatlo, 'di ba sa FBI may nakapatong din
kung hindi ako nagkakamali, ₱2,000,000. I-correct niyo na lang po ako, ha? I-correct niyo na lang po ako. Doon sa ulo ni Kibuloy sa FBI, mga kababayan, merong nakapatong din po na 2,000,000 kung hindi ako nagkakamali, 'no? I-correct niyo na lang po ako do'n sa mismong presyo ng ulo ni Kibuloy from FBI. Eh, atat na atat din po ang FBI na mahuli itong si Kibuloy, mga kababayan. Sabi ni Cyrus the Virus OFW Vlog, "Lods, ikaw ba gusto mo bang ilipat ng Amerika si Kibuloy?" Ako po, kung talagang ang ating bansa, ang bansang Pilipinas, ano, at ang Amerika ay may pag-uusap, may pag-uugnayan po tungkol po sa ekstradisyon, ano, eh, mas nararapat po na sundin natin iyon. Kung talagang kailangan ipadala at tama yung, extradition na yon na dapat, dalhin si Kibuloy dun, gano'n po dapat. Sundin po natin 'yun. Ano, hindi naman po puwedeng mabali yung pinag-usapan ng dalawang bansa. Hindi naman po dapat masira ang relasyon ng dalawang bansa ng dahil lang kay Kibuloy. Oh, saka ako mga kababayan, um, mas mas ano po, kumbaga parang, 'di ba mas nauna namang wanted si Kibuloy sa FBI. Eto naman pong sa atin sa Pilipinas kumbaga, um, chineck lang ulit nila, nirevisa lang muna ulit nila, 'no, pero matagal ng wanted etong si Kibuloy sa FBI, mga bossing. Ako naniniwala po ako na malapit na pong sumulat ang Amerika. Baka puwede pakibigay na sa amin 'yan para matapos na yung kaso niyan dito, oo. Kasi ho mga bossing, paulit-ulit na sinasabi ng kampo ni Kibuloy na ano, na daw po ng Estados Unidos yung kaniyang mga hearing doon. Biruin mo 'yun. Tapos makikita natin sa mga tunay na balita 'no, na yung kampo ni Kibuloy ang nagpo-postpone dahil daw po masyadong madaming kaso ang isinampa at kailangan nilang pag-aralan. Oo, ta's bigla mong makita lumipat na ng Pilipinas si Kibuloy, 'di ba? Nag-ano na, nag-for good na ng Pilipinas si Kibuloy. "Your Honor, it's politicizing." Saan na yun? "My request budget." Oh, kasi on the office of the Vice President. Oh, Diyos ko, si Inday Sara naman lahat ng sabihin sa kanya pinopulitika siya, 'no? Lahat ng itanong sa kanya pinopulitika siya. Oh, pati yung sagot na alam niyo po ba kung nasaan si Kibuloy? Nasa langit. Oh, yun pala nandoon. Alam niyo po mga kababayan, tama po ang PNP, 'no? Ako naniniwala po ako base po doon sa pagkakasunod-sunod, 'no, na yang si Kibuloy at yung 4 na kasama niya, totoo pong nasa ilalim ng lupa 'yan. Oh, bakit Mark may sinabi na may pintuan na bubuksan na ganito, ganyan. Nasukol na po ito mga kababayan. Ano, puwedeng yung kanilang nasa ilalim na lupa may yung daanan papunta dun, umangat na lang. 'Di ho ba saan nahuli pa din? Sa loob pa din ng Kojic compound. Kahit na ano po, 'no, ang sabihin nung mga sumusuporta kay Kibuloy na i-discredit ang magiting na heneral na si General Torre, mga kababayan, hindi po papayag ang taong bayan, 'no? Malaki po ang naging sakripisyo ni General Torre para po mahuli itong si Kibuloy. Speaking of General Torre sa pang-apat nating